Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 13 linggo sa karaniwang panahon. Sabi po ng ating salmong tugunan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang Diyos ay nagmamagandang loob, samantalang tayong mga tao madalas lang magmaganda. Pag sinabing magmaganda, puro panlabas at hindi natin kayang panindigan yung ating po mga sinasabi, yung ating po mga ipinapakita. Gusto lang natin lagi maging maganda sa paningin, maging sa pandinig ng ibang tao. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang magmaganda. Huwag lang panlabas, no? Kailangan maganda rin ang ating kalooban. Ngayon, sa ating ebanghelyo, narinig natin no, na may dalawang, sabihin natin bagay, pwedeng tao, no, na nagiging hadlang para tayo ay makasunod kay Kristo. Kasi sabi dito, may mga alagad, no? May mga alagad na si Kristo, may mga sumusunod na sa Kanya. Bukod doon sa kilala nating 12 alagad, marami pang alagad na sumusunod na kay Kristo, pero marami ang hindi nakakapagpatuloy, marami ang sa umpisa sasabihin, "Susunod ako sa iyo." Pero kinaklaro ito ni Jesus, no? Dahil po pwedeng, alam niyo, parang pag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba, mayroong na-hire kasi talagang gusto ka. Meron namang na-hire kasi talagang nagpursigi ka, nag-apply ka. So, yung ganun, no? Kaya sa atin din, sa pagsunod natin kay Kristo, tiyakin mo muna, alamin mo muna, pagdasalan mo muna ng mabuti. Kasi kagaya ng pinapaliwanag ni Jesus, hindi sa tinatanggihan niya ang mga alagad na ito, kundi ipinauunawa lang ni Jesus sa kanyang mga alagad at maging sa atin ng mga nakapakinig na ito. I'm sure lahat kayo na mga nagsisimba ngayon, ang pwede natin sabihin, gusto naming sumunod kay Jesus eh. So tingnan natin, ang sabi ni Kristo, doon sa isang nagsabi na, "Susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon." Kasi dapat malaya tayo, ha? Hindi napipilitan, hindi pinipilit. Dapat malaya tayong nagdidesisyon na sumunod kay Kristo at dapat alam din natin talaga kung ano ang ating sinusundan. Kasi sabi ni Kristo, sige, tandaan mo, buti pa ang mga asong gubat, mga ibon, may lunggayan, may pugad yan, pero ang anak ng tao, wala man lang masilungan. Ganon din yung pangalawa, ang sabi,
hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Sumunod ka lang. So, itong dalawang ito, pwedeng ang nagiging hadlang sa pagsunod natin kay Kristo ay yung hindi tayo malaya sa mga attachments natin. Yung mga lungga, di ba, matuluyan, di ba, ito yung mga material na bagay na nasa atin na hindi natin maiwan. O kaya naman, kaya tayo susunod kay Kristo dahil akala natin makakatira tayo sa isang palasyo, sa isang kaharian, sa isang magharang bahay. Sabi ni Kristo, wala ako niyan. So, alam mo ba yan? Wala ako niyan. Wala ngang permanenteng bahay kasi palipat-lipat sila ng bahay. Kung saan sila abutan, doon sila makikitulog. Walang sariling bahay. O pag sumunod ka kay Kristo, walang pabahay. Kahit nga, di ba, mga pare, sumunod ka kay Kristo, pansamantala dito, sa susunod, doon naman, sa susunod doon, pwedeng maganda yung convent, sa lilipatan mo, walang convent. Naintindihan ba? Kaya minsan yung mga pare, nagre-reklamo din kasi pag yung assignment, ayoko dyan kasi ang pangit ng simbahan. Papaayos ko pa. Akala ko ba gusto mo sumunod? So, yung material na bagay. Pangalawa, yung sinasabi niya, Lord, sandali lang ha. Ililibing ko lang yung aking patay. Sino ba yung namatay dito? Ang aking ama. So, minsan, alam niyo, yung pamilya nagiging hadlang para sumunod ka kay Kristo. Kasi iniisip mo, sinong mag-aalaga sa magulang ko? Sinong mag-aayos ng pamilya ko? Nasaan yung magtiwala ka sa Diyos na hindi sila pababayaan, ikaw, mag-focus ka lang sa pagsunod para matuto sa mga itinuturo ni Kristo. Di ba? Kahit nga kayo, di ba? Pag sinabing, yung anak mo, pagpariin mo, ay wag, paano na kami? Di ba? May mga ganong reaksyon. So, yung dalawang ito. Pero sa atin nga, no? Bakit tayo nahihirapang sumunod kay Kristo? Saan tayo hindi malaya? Pag sinabing hindi malaya, kasi akala natin, hindi tayo mabubuhay, hindi tayo magiging masaya kapag wala tayo ng mga material na bagay at wala tayo ng mga relasyon natin sa buhay. Lahat ng iyan, matatagpuan din naman natin kay Kristo. Kaya nga sabi, di ba, ang sino mang mag-iwan ng ari-arian, bahay, ama, ina, anak, papalitan pa ng Diyos, ng higit pa, ng sobra-sobra pa. Pero muli, no? Ito ay binibigay sa atin para nang sa ganon, hindi tayo mauwi sa pagmamaganda lang. Na kapag nandyan na, ay ayawan na, uwian na, hanggang umpisa lang. So, pag nilayan natin ng mabuti, baka tinatawag tayo ni Kristo, o kaya naman, baka gusto mong sumunod kay Kristo, pero may pumipigil sa iyo. Amen? Thank you.